Ilang kakandidato sa 2025 midterm elections sa Pangasinan humihingi na ng security sa PNP at COMELEC. Narito ang report. Mahigit isang buwan matapos ang filing of Certificate of Candidacy, ilang kakandidato sa Pangasinan ang sumulat o nakipag-ugnayan sa Pangasinan PPO para mag-request ng police security. Pero ayon sa pulisya, hindi ibig sabihin na mayroong request ay automatic na mapagbibigyan ang mga kakandidato. Una sa dapat umanong malaman ay kung meron talagang threat o banta sa buhay ng kandidato. Meron, pero may mga requirements kasi o i-forward at saka i-endorse na lang namin doon sa taas. So kami pa rin magkakandak ng threat assessment sa level ng PNP. Depende yan sa assessment kung kinakailangan talaga niya ng security or hindi na. Bukod sa PNP, ipapasa pa sa COMELEC ang request ng kandidato. Sa ngayon, wala naman umanong namomonitor na banta sa seguridad sa probinsya ng Pangasinan at maging sa rehiyon. Wala naman silang nababanggit or namomonitor na ganyan. Kasi sila naman, kung may mga ganyan, sinasabi naman agad sa atin. Bago matapos ang taon, inaasahang magkakaroon ng Joint Peace and Security Coordinating Committee meeting ang COMELEC, AFP at PNP. Kabilang sa posibleng pag-usapan ay ang mga lugar na isa sa ilalim sa areas of concern. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang isinasagawang threat assessment ng Pangasinan PPO para malaman kung posibleng madagdagan o mabawasan ang mga lugar na nasa areas of concern sa probinsya ng Pangasinan. Pwedeng madagdagan yon kasi nga, di ba, continuous naman yung monitoring natin sa kanila. So habang nalalapit na yung halalan, nagkakaroon ng intense ng yung situation. So pwede rin na mabawasan din yon. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.